Hello, this is your Kuya Katikista Kuya Fred of Bible Talks, your food for the soul. So tayo po ay magkakaroon again ng pagtatalakay ng spiritual na pagninilay para po sa ating gospel for this week. So bago po yan, tayo po muna ay magdarasal. Maikling panalangin sa panimula po ng ating gagawin. So, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manayang pagmahal sa araw pong ito, hinihiling po namin na kayo po ang manguna sa aming gagawing pagtatalakay. Ipagkaloob niyo po sa amin ang Holy Spirit para po sa ganun ay maging gabay namin ito. Tungo po sa kaliwanagan at tungo po sa pagpapaliwanag na hindi po magkakaroon ng kahit na anumang pansariling pagpapaliwanag, kundi para po ito sa lahat po ng ikalilinaw ng ating pong mababasa sa gospel sa tulong po ng inyong Holy Spirit. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa inyo sa matamis na pangalang Hesukristo, kasama po ng aming inang nasa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, muli po, magandang araw sa inyo. Makakapagtalakay na po tayo ng maganda dahil sa ngayon po tayo po humingi ng tulong sa Holy Spirit. And of course po, pagka po ang Holy Spirit ang kumikilos, sigurado po magiging maayos yung ating magiging talakayan. So, ayusin ko lang ng konti yung ating camera. Okay, so ito po. Babasahin ko po muna yung gospel natin, then tsaka tayo magkakaroon ng reflection. So, basahin ko na po. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kapupuotan kayo ng dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang lungsod, ay tumakas kayo sa iba. Tunay kong sinasabi sa inyo na darating ang anak ng tao na hindi pa ninyo nadadalaw ang lahat ng lungsod ng Israel. Ang alagad ay hindi hihigit sa kanyang guro, at ang alipin ay hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alipin ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ng bahay ay tinawag nilang Beelzebul, gaano pa kaya ang kanyang kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang nalilihim ng di mahayag at walang matatago na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Ang inyo namang narinig ay ipahayag buhat sa mga asoteya. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay ng kaluluwa. Manapay matakot kayo sa nagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya ng isang kusing? Gayunman, ang isa sa kanila ay hindi nalalaglag sa lupa, kundi sa looban ng iyong ama. Maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang no lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Kayo ay hindi higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Datapwat ang magtatatwa sa akin sa harap ng mga tao ay tatatwa ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun po yung ating gospel. So familiar po kayo dito sa ating gospel dahil yan po yung i-homily po ni Father this coming Sunday sa atin pong misa. So ngayon po ito magbibigay tayo ng reflection. And again, disclaimer po, hindi po namin kiniklaim na kami po ang laging tama dito. So yung aming pong reflection ay base lamang po sa naabot po ng aming pong kaisipan, bunga lamang po ng aming mga experiences sa pagiging lingkod. So kung meron po kayong tanong, pwede kayong magtanong. So hopefully po, yung mga tanong po ninyo ay malalapatan natin ng mga makatwirang sagot. So talakayin na po natin mga kapatid. Yung gospel natin, yung panimula niya, yung mga kinapupuotan po ng dahil po sa paggawa ng kabutihang Jesus.
So sa atin po, pag tinatalakay natin o binabanggit natin yung Jesus, ito po yung pamantayan ng paggawa ng kabutihan na tunay. Kasi bakit? Sa kabila ng maraming nagagalit sa kanya, marami pong mga hindi tumanggap sa kanya sa bayan niya, marami pong mga taong kinutya siya dahil po sa paggawa niya ng kabutihan at pagpapakita at pagmamalas ng pagsunod sa mga batas. Siya po naman talaga ay kinapuutan ng maraming tao. So sa atin po, ito po ay karaniwan nating pwedeng sabihin, sa mga lingkod simbahan. O siguro kuhanin natin yung mga bag collectors, choir, kuhanin natin yung mga tawag dito, yung mga coordinators ng simbahan, yung mga katikista, lalo na yan. Karaniwan po, ito po yung mga laman ng simbahan, mga taong simbahan nating masasabi. Pero hindi ibig sabihin, hindi rin kasali yung mga taong nagsisimba. Alam po ninyo, lahat tayo po ay parte po ng Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, simbahan. Isa o higit pa na tumatawag sa pangalan ng Diyos, ito po yung kalipunan ng mga tao na tumatawag sa Diyos. Yun po ang simbahan o Iglesia. So ngayon, ito yan. Na-experience nyo na ba na sakali kayo po ay naglilingkod or maaari, pag nagsimba ka halimbawa, let's say sa loob ng isang linggo, nagsimba ka ng Monday, and after nun, naisipan mo magsimba ulit ng Sabado, Saturday, and pati Sunday, nagsimba ka rin. Kung minsan, alam po ninyo, may mga tao nagsasabi sa atin na, baka lumagpas ka na sa langit. Na-experience natin yan, di po ba? At may mga tao na kung minsan, yun bang lagi ang pinaghahanapan po ng mga gawaing mas mahirap ay yung mga taong lumalapit sa simbahan. Of course, titignan natin, ang tukso po, sabi nga po ng ating mahal na si Monse Mike Veneracion, kaibigan po natin, sabi niya, ang tukso sa mga laiko ay napakatindi, lalo na po sa mga kaparian. So kung sa atin po, bilang ako po ay katekista, bilang ako po ay naging member ng choir po dito po sa Cabanatuan, ay maraming pambabatikos tayo natatanggap. Kaya lang maliwanag sa gospel natin, kung may mga taong napupuot sa iyo, halimbawa sa ginagalawan mo, pwede mo silang takasan. Sabi sa gospel, kaya napakaganda. Hindi natin kailangan magstay sa isang lugar na kung saan may nagagalit po sa atin. Kung meron man nagagalit, ay hindi natin kailangan umaksyon ng hindi maganda. So, according sa gospel natin, pwede tayong tumakas. Siyempre, bakit naman tayo magtitiis para tayo po ay punahin? But of course, pag may tao nang pumupuna sa atin, doon natin makikita, kung si Jesus po, pinuna, nung panahon po niya, at sa panahon natin ngayon, kung pupunahin tayo sa paggawa ng kabutihan, matuwa po kayo. Ibig sabihin, sa paggawa ng kabutihan sa ngalan po ng Diyos, ay merong naiinis sa iyo, may napupuot sa iyo, nasa right path ka. Nasa right track tayo, na ibig sabihin, kung si Jesus po noon ay kinamuhian, kinapuotan, dahil sa kanyang ginagawang paggawa ng ginagawang kabutihan, pagpapasa ng salita, maraming napuot sa kanya. Kung kayo po ay gumagawa ng kabutihan at may napupuot sa inyo, matuwa kayo. Kaya lang, sa pagkakatuwa nyo, hindi naman kailangan mag-stay kayo. Kumbaga, yung tuwa mo, na tipong malaman mo, confirm mo, kung gumagawa tayo ng kabutihan at merong nagagalit sa atin, tama yung ginagawa mo. Pero syempre, gamitin natin ng wastong pagtitimbang ng isip at puso yan. So paano yun? Lagi nating tatanungin bago tayo gumawa ng isang bagay, ito bang gagawin ko ay para sa Diyos? Pag ang sagot para sa Diyos, ituloy mo. Pero pag ang sagot ng iyong puso or isip ay makakasakit ka, huwag mo itutuloy. So ito naman po ay according sa gospel natin, kumbaga tayo po ay pwedeng tumakas. Hanggang sa unti-unti ay lumabas sa atin si Jesus. Ang sabi dito sa ikalawa kapag inuusig kayo sa isang lungsod, ay tumakas kayo sa iba. Tunay kong sinasabi sa inyo na darating anak ng tao
na hindi pa rin yun nadadalaw ang lahat ng lungsod ng Israel. So ganito po yan, ano? Tayo po, bilang isang taong gusto maging alagad ng Diyos, hindi ba ang nature natin or ang ating gustong lumabas sa atin ay puro kabutihan, ano? Ang gusto nating makita ng ating Panginoong Diyos, hindi yung tao ang kailangan makita sa atin, ang kailangan makita sa atin yung Diyos. Kasi po, ang pinatutunayan natin every time na tayo gagawa ng kabutihan, yung relationship natin sa Diyos. Ano? Ngayon, kung may taong pupuna sa atin, hayaan nyo lang. Pwede tayong tumakas. At sinasabi sa gospel natin, ano, kung tayo po ay ang nature natin bilang isang lingkod, bilang isang mananampalatayang Katoliko, ano, na bukas, hindi sarado, ang ating nature ay talagang mabuti. Ano? So, when we say na mabuti tayo, ibig sabihin, ano ba ang focus mo talaga? Ano ba talaga ang goal mo? Ang goal natin ay makatupad at makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, because of those hatred, ano, sa mga taong bumabato sa atin ng mga pang-uusig, pangbabatigos, ano, yun pong ating, siguro, mag-ano tayo, hindi ko yata kaya maglagay ng example kasi nga tayo po ay mahina yung ating katawan. So, ganito na lang. Halimbawa po ako, ano, ang nature natin na lumabas sa atin, ano, kasi nga tayo po yung lingkod, kabutihan, ano. Kaya lang, because of pampupuno ng tao, siguro sabihin natin, ito yung pamumuna. Pasensya na, wala akong example. Ito yung pamumuna, papunta sa'yo. Ngayon, kung ito po yung pamumuna at ang nature ito po yung nature natin, gusto maging lingkod at matatakpan nitong pamumuna, hindi nyo na ako makikita. Ano? Kung hindi mo na ako makikita dahil sa nakatakip na ito, ang sabi po ng gospel natin, takasan mo. Diba? Kasi bakit? Dating ang panahon, hindi mo kailangan ng katwiran na ba't ka ba nandito? Kasi alam mo sa sarili mo, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kasi ang gusto mangyari, maging nature mo ay tagasunod ng Diyos, alagad ng Diyos. Ano? Pero dahil ito po yung umuusig sa'yo, yung napupuot sa'yo, natatakpan. Dahil bakit? Pagka po inisip natin, inisip natin yung mga sinasabi ng ibang tao, may tendency huminto ka. Tama po ba? Sa paghinto natin, ang mangyayari po doon, maisip mo na lang lagi, ayan, ako na naman ang iniisip nilang nagmamasikat dito, ako na naman yung nagmamagaling. Siguro dapat akong huminto. So pagka yun po ang ginawa natin, maniwala po kayo, yung kalooban ng Diyos hindi natin masusunod. Dahil dito, sa nanguusig na lungsod na ito. So dapat yan, hindi po yung makatakip sa ating primary objective. Ano yun? Maging alagad. Ano? So ngayon, kailangan ito, takasan natin ito. Para sa ganoon, hindi pa nakikita yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yan. Kasi in the first place, buo na sa loob natin na maging alagad. Amen. Kung buo sa atin ang kaisipan na maging alagad, at merong tumakip na hindrance, natakpan yung purpose, which yung maging alagad ka, di isipin natin po, paano ngayon, maghahanap ka pa ngayon ng katwiran o dahilan para muli makita mo yung purpose mo. Pero kung tatakasan mo yung tumatakip sa'yo, automatically, hindi ka na kailangan mag-isip ng dahilan bakit ka nandito. Diba? Kasi bakit? Una sa lahat, alam mo na agad yun. Diba? And with that being said, hindi na po natin kailangan humanap ng ibang tao para tayo po muli po ay bumangon. Diba? Kasi bakit? Before mangyari yung pang-uusig sa'yo, ang iyong ginagawa na talaga ay maging alagad, maging lingkod ng Diyos. Di po ba? O ngayon, kung tayo tatakas, sinasabi natin ganito, hindi mo kailangang magtiis sa mga taong pupuna sa'yo. Pwede ka namang umalis sa kanilang harapan as long as kaya nating panatilihin yung ating purpose, which yung maging alagad po tayo. Di po ba? So napakaganda ng gospel natin kasi alam po ninyo, base po sa aking karanasan, ako po ay 21 years na active as a choir member. Kaya lang due to my stroke nga, nahinto tayo doon. And ito naman, nalipat tayo sa Bible study. Pero still, kung gusto kong bumalik sa aking grupo ng choir, ng Adelphos Choir, dito sa San Nicolas de Tolentino, Cabanatuan City, pwede. Kaya lang po, sa ngayon, ang pinaka-mission na nakikita ko po, ito nga, yung pagka-Bible study. At the same time, tayo po ay mako-commission na ng pagiging katikista. So, yun po ang focus natin kasi gusto nating makapagpasa ng salita ng Diyos.
So titignan natin, may mga experiences tayo na kung minsan talagang may babati ko sa atin. Ang tanong, alin po ba yung binabato? Yun bang punong mabunga o yung punong walang bunga? Siyempre, yung may bunga. At mind you, lalo na kung matamis yung bunga mo, lalo kang babatuhin. Di po ba? So yun lang sa atin. Siguro maraming makaka-relate sa ating mga lingkod. Kasi nga, kung minsan hindi natin kayang iwasan, sa loob mismo ng ating circle of kung ano man yan, pwedeng circle of friends or circle of sa ministry, no? Ay may mga taong gano'n. And wag natin silang kapuotan bago sila mapupuot sa'yo. Kasi po, normal yan. Pagsubok yan para sa mga taong gumagampan ng kabutihan o mga taong naglilingkod sa Diyos. Kung bang tayo sa kabila ng ating mga tinatanggap na pamumuna ay handa po ba tayo magpatuloy? Di ba? So yun lang po yung ating pwedeng idagdag dito ano sa ating panimula. Pero sinasabi sa gospel natin napakaganda no. Ito yan ha. Balikan natin yung gospel natin. Sabi dito. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ng bahay ay tinatawag ng Beelzebul, gaano pa kaya ang kanyang kasambahay? So ito kung titingnan natin, lingkod ka ng Diyos. Lingkod tayo ng Diyos pero ang iniisip natin, paano matatawag na Beelzebul? Yung pong pinuno ng sambahayan. Alam po ninyo, ang Beelzebul po ay diablo yan, demonyo yan, So paano natin masasabi yung gano'n? Alam po ninyo ang demonyo, sila po yung mga handa sila makapanira. Kagaya nung tukso, nung nanukso kay Eva at Adan, na doon po, lahat kahit na salita ng Diyos, ginagamit po ng tukso nung ahas. So dito, sa pagkakataong ito, kahit nakasamahan natin sa gampanin o sa gawain ganito, may mga taong ganyan, kahit sa labas ganun din. Pero ito sinasabi natin, yung ill intention sa atin ng kapaligiran ay mapapatunayan po ng ating gospel na lilitaw naman din yung masamang kaisipan ng tao na yan. Kaya hindi tayo dapat mabahala. Alam po ninyo, napaganda naman ito. Kasi bakit? Kung tayo po sinasabi na sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, parang ganito po. May nagturo sa akin, yung nagturo sa akin, hindi ko po hinihiling na ako po yung makahigit sa kanya. Sapat na sa akin na taglayin ko yung kapayapaan dala-dala niya sa pamamagitan ng pagkakaunawa ng ating gospels. So doon pa lang okay na ako doon. At hindi ko naman, at yung tunay na alagad, hindi rin po niya hihilingin bilang guru siya na mas na wag humigit sa kanya yung kanyang alagad. Kumbaga para bang kung ako naman po ang nagtuturo sa akin, gusto ko talaga mahigitan ako ng aking estudyante. Kasi meaning, pag nahigitan ka ng estudyante mo, tama yung ating naging pamamaraan. Yung ating pagtuturo ay effective, Pero kung ikaw, ang hangad mo lang naman ay, pag tinuruan ko siya, magiging dalawa na kami magaling. Maniwala po kayo. Yun po yung pwede nating matawag na ang sambahayanan ay pinamumunuan ni Beelzebul. Meaning, kung pagdating po sa para sa Diyos, alam ninyo, mas maganda po maghigitan tayo. Maghigitan tayo ng kabutihan. Hindi maghigitan ng chismisan. Ibig natin sabihin ay, kung may nakita ka, may natanawan ka sa iyong kasamahan gumawa ng kabutihan, subukan mong gayahin at masigitan mo pa. Hindi para ipakitang mas magaling ka sa kanya, kundi ipakita sa Diyos na, Lord, may magagawa pa ako. At every time na bibigyan natin ng reason ang ating Panginoon Diyos para tayo ay biyayaan pa ng lakas, at biyaya ng katalinuhan, kaalaman, sigurado po, hindi po siya mangingimi na mag-shower sa atin ng mga ganyang biyaya. Pero pag ang atin pong hangarin at ang atin pong nagiging aim ay maging higit sa iba, yun po yung hindi maganda. Siguro ito, magdadagdag tayo ng kaunting aral. Sa atin po mga tao, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Ang mataas lang sa atin ay yung ating Panginoon Diyos. Tignan po ninyo ito po ay reflection lang naman. So again, disclaimer ito, hindi po namin kiniklaim na kami po yung 100% na tama dito. Opo. So sa atin ay pagnilayan lang natin, pwede natin pagkuhanan ng kaunting aral. Di kung hindi nyo po gustong kuhanin, okay lang.
Magbabahagi lang po tayo. So kung lahat ng tao po ay pantay-pantay, isa lang ang mataas. Ang Diyos lamang. Kung tayo po, pipilitin natin na makahigit sa ating kapwa. Ano? Kung halimbawa, ang tingin mo, teka, mas magaling ako sa iyo. At dahil mas magaling ka sa kanya, maaari ba nating ibinababa ang ating kapwa? And of course, the answer is yes. Yan, lahat po ay answerable by yes. So kung titignan natin, kung tayo po ay nakakahigit sa ating kapwa at ang sinasabi natin, ang mataas lang ay ang Diyos, unti-unti po, pwede ba nating sabihin na tayo po ay nakapag-create o nakagagawa ng Diyos-Diyosan. Yun ang tunay na Diyos-Diyosan. Bakit? Ang mataas Diyos lang sa doxology nga, di ba? Ang karangalan, kapangyarihan, kapurihan sa Kanya lang magpakailanman. Sa Kanya lang. So pag nag-claim tayo ng karangalan, ibig sabihin, nagkikreate na rin tayo ng Diyos-Diyosan. Hindi po yung ribulto. Ang ribulto po ay nasa Biblia yan. Hindi ko lang matandaan. Hayaan po ninyo, misa pag nagtalakay tayo, no? Na nagpapatalaga ang Diyos ng templo para sa mga monumento na kung saan magsisilbing larawan ng ating mga pinapanginoon. Larawan. Siguro ang ito maganda o mabilis na paghalimbawa lang. Kung sakali namimiss mo yung nanay mo, kung sakali namimiss mo siya, malayo siya sa'yo, ano ang titignan natin? Yung larawan niya para muli mo siyang maalala. Manariwa sa ating isip, sa ating puso yung larawan ng ating ina. Ganon din po yung mga imahe. At maniwala po kayo, hindi ko lang matandaan kung saan natalaka yun, na pinag-usapan na po yung image ng ating Diyos. At nasa po yan, napag-usapan na yan, na halos 99% yung itsura ng Diyos natin, yan talaga. Ni Jesus po, I mean. So, balik tayo, no? So, tignan po natin, kung titignan natin yan, sa paggawa natin ng kabutihan, balikan natin, may mapupuot sa atin, pero maniwala po kayo, yung masamang kaisipan o visible, lilitaw po yan. Ibig sabihin, kung yung taong kasama mo sa circle of friends mo o sa circle ng ministry ninyo, no? May mga taong titindig, may mga taong makatatanaw ng tunay na kahulugan o anuman yung tunay na kaganapan dyan. Parang ganito, may huhusga sa'yo, pero syempre may taong nakaalam. Sasabihin halimbawa ako, yan, si Brother Fred, ang ugali niyan, ganito ganyan, bla bla bla. Ang ugali niyan, mapagmasikat. Ang ugali niyan, nangaagaw ng spot ng nagpapaliwanag. So may mga taong titindig dyan na, teka, hindi naman eh. So kumbaga, tao rin yung makatitingin, makakaalam, nanghahatol. Plus, ito yun, napakaganda, Diyos din yung magsasabi, sa iyo kung tama yung ginagawa mo, sa paanong paraan, wala kang mararamdaman na guilt feeling. Wala. Ito pa, kagandahan dito, At sabi dito, kaya huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang nalilihim na di mahahayag, at walang natatago na di mabubunyag. Ayun naman ang napakaganda niyan. Dahil alam po ninyo, sa taong gumagawa o yung alagad ng Diyos, lagi nakasubaybay ang Diyos dyan. Kumbaga, ito rin yung walang kaibahan sa sinasabi na ang taong nagpapakataas ay binababa ng Diyos at yung nagpapakababa ay tinataas naman din ng Diyos. So ito yun, maliwanag. Binabantayan tayo ng Diyos, ginagabay niya tayo at handa rin po ang Diyos magpalabas ng katotohanan. Di ba? So, nasa right track po tayo. Again, kung tayo po ay kinapuputan dahil sa ngalan ng ating Panginoon Diyos, maggala kayo. Maggala kayo kasi bakit? Ibig sabihin, nasa right track tayo. At ngayon, sa kabila ng may namumuna sa atin, tumakas tayo. At ngayon, lilitaw dyan, may mga taong lilitaw na yung kaisipan ay masama. Yun nga po yung visible. Pati buong sambahayan niya ay matatawag din ganon. Kung sakali, meron nag-i-issue sa inyo, at yung kanyang mga kasama ay ginawa po niyang kakampi niya, maaari yung sambahayang yon ay maging visible din. Kung may maniniwala sa kanya, kung yung mga tao maniniwala, sigurado po yon visible din pong kaisipan. At ito na po, dugtungan pa natin. Sinasabi dito, huwag kayo matakot dahil yung katotohanan po ay lalabas. Ayan, so totoo lang, napakasarap nun. Kasi bakit? Experience po natin yung ganyan. So, kung sakali sa ministry, ay mayroong mapupuot sa iyo at handang paalisin ka sa lugar na yun, pwede kang umalis doon. Humanap ka ng iba na pwede mong gampan ng kabutihan. Kung halimbawa, dito sa samahan ninyo, mayroong pumupuna sa iyo,
Umanap ka rin ng kagaya mo lingkod. Tignan mo doon, baka okay doon. At least payapa ka. Baka gagawa ka ng kabutihan doon ng permis diretso. At ano ba sabi sa atin? Yung bandang dulo maganda eh. Ang sino mong kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. So sa atin po ito, again sa pagninilay natin, yung ama pong sinasabi, iba po sa Diyos, iba sa Panginoon. Ano? Yung ama po kasi, balikan natin yung background nila sa history, yung ama lang po kasi pwede mag-decide during their time. Ang nagsulat ng ating Bible ay mga Hudyo, so syempre kanilang kultura po yung isusulat dyan. So kung ang nagsulat niyan, sabi nga natin ay Pilipino, malamang kundi Ilocano, Tagalog, or Kapampangan yung atin pong magiging kultura dyan. Pero ngayon, maintindihan natin kasi during their time, tatay lang o mga ama lang ang pwede mag-decide. So ngayon, sabi ng nagsusulat, teka, para yatang yung Diyos natin alam natin na ang Diyos ay hindi talaga nagkukulang at yung kanyang katwiran laging tama para sa tao. Alam po ninyo, subukan po ninyong tuwirin. According po sa John 3:16 yung Diyos po nangatwiran sa atin ng tama na alam niya na meron mga taong mga taong nakikilala siya pero hindi alam kung paano siya mahalin. Naunawaan niya, teka lang, kaya ako nga binaba yung anak ko. Kasi hindi nyo naunawaan kung paano magmamahal sa Diyos. Kaya naman, nung binaba yung ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa kanya ay guro, di ba? Gayahin din yung ginagawa niya. Doon na-create yung the Lord's Prayer, yung ating Our Father. Ibig lang sabihin, kung meron po tayong mga bagay na nahihirapan tayo, meron tayong tatawagan. Ipinamalas po yun ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ito yun, sinasabi ng mga nagsulat noon na, teka, ang gusto ko mag-decide sa buhay ko lagi, dahil laging just yung kanyang isip o laging makatwiran, pwede natin siyang tawaging ama. Alam po ninyo, ang Diyos natin, genderless Dahil siya ay purong espiritu. Pero kung titingnan mo, bakit naging ama? Hindi siya lalaki, hindi siya babae. Kumbaga, pro-sex siya Kumbaga, ano man yung sexual ng tao, maging lalaki man o babae, ay sa kanya, parehas niya pong mahal yan. Kasi para siya sa parehas ng sexual assignment ng tao. So ngayon, sinasabi lang natin na yung ama dito na binabanggit, yung po bang, asan yun? Yung kumikilala daw kanino? Yung kumikilala sa akin, sabi niya, sa harap ng mga tao, at yung hindi kumikilala sa harap ng mga tao, ay itatatwa niya sa ama o hindi siya kikilalan pagdating sa ama. Meaning po, yung sinasabi kasi si Jesus nga, si Jesus po kasi sa ibang sekta, hindi siya tanggap na Diyos. So, kuhanin natin kabutihan. Kasi po, sa ating mga Katoliko, ay si Jesus po ay taong totoo, Diyos na totoo. Okay po. So, ngayon, sa ibang sekta, siya ay kabutihan. So, tignan natin iyon. Yun daw kabutihan, pagka tinanggihan mo yan o hindi mo siya na-recognize, kaya nga may gospel tayong sinasabi dating si Jesus o anak ng tao na magmimisto lang isang magnanakaw. Diba? Kasi po, yung kabutihan, kumisan, hindi mo makikilala. Hindi mo siya matutugunan kung hindi mo siya na-recognize unless laging bukas ang isip at puso natin para dyan. Paano yun? Halimbawa, nagdadasal tayo ng rosary. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin. Mismo, nung pagbanggit natin, nung bigyan mo po kami, may kumakatok sa'yo sa pintuan mo. Tao po! Ano ba yan? Istorbo naman to. Nagro-rosaryo ko Tapos paglabas mo sa pinto, pagbukas mong ganon, pagbukas mo ng pinto, nakita mo si kumpare. Sabi ni pare, baka naman pwedeng tulungan mo. Tapos bigla, busy ako Bigla, babagsak mo yung rosary, gumagano'n pa yung cross niya, Busy ako. Nagro-rosaryo ako, sabi mo gano'n. Samantalang kasi hihingi mo lang naman ng kakainin sa araw-araw, yung pagkain ng ating kaluluwa po yun. Hindi yung pagkain sa mesa. So, ang sinasabi dito, paano mo siya ma-recognize kung nakabukas nga ba yung mata mo o hindi. Pag nakabukas yan, alam mo agad, naman ba naman tulungan mo si pare habang nag-grocery ka. Dahil maunawaan ng Diyos yun, ano ba ang gusto nating hinihingi sa Diyos? Baka gawa ng kabutihan. Gaano tayo kagising, gaano tayo kahanda. Kaya nga siya nagbimisula magnanakaw na tama, matatapos may rosary mo,
Pero kung hindi mo natugunan yung pangangailangan ng kapwa mo, di ba, magpapatulong na sa yung buhatin yung bangko, hindi mo ba tinulungan? Yun yung pagkain ng kaluluwang hinihingi mo, nainis ka pa. Kailan sabi mo nagro-rosary ka? Dito man, sinasabi dito kung siya po hindi natin makikilala, siya man hindi man tayo kikilalanin sa harap ng kanyang ama. Meaning, kung ang paggawa ng kabutihan sa iyo ay hindi enough yung ating katwiran para gumawa, yung tipong ba't ba ako gagawa ng kabutihan? May ganun kay eh. May nakita ka ngayon na taong tumatawid o taong nahihirapan buhatin ng isang bagay, ang sabi mo, kailangan ba niya ng tulong? Nagtanong ka pa eh. Yung possibility sumagot yung sarili mo na kaya na niya yan, ay malaki. Pwedeng sumagot din ng hindi na. Sa atin po, kung tayo po ay bukas ang ating isip na tutulong tayo sa tao, sa ngalan ng Diyos, humihingi tayo ng pagkain lagi, araw-araw, ayun. Pag may nakita kang nahihirapan, takbuhin mo, tulungan mo agad kung kaya mo naman. Nakuha natin. At dito rin yon. Kung tayo po gumagawa ng tuloy na kabutihan at meron pong mga nanunulig sa atin, sila yung masamang kaisipan, hindi sila kikilalanin ng Diyos sa katwiran. At ano ba sabi? Datapwat ang magtatatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay tatatwa ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. O ganun din. Tulad yun. Paano mo sasabihin na tatatwa ka ni Hesus Kristo? Hindi mo kayo nakikita. Sa panahon ngayon, si Jesus po di na bubaba sa lupa. Pero, parang ganito lang yan. Nung kailangan ng tulong ng tao, hindi mo siya tinulungan. Tapos pagdating ngayon sa, halimbawa, nakita ka niya ngayon sa isang lugar, parang ako, katikista, nakita niya ako sa isang lugar, nasabi ko nga, ay hindi ko siya tinulungan. Tapos nung nagbe-preach na tayo, o kaya nung gumagawa tayo ng kabutihan habang nasimbahan, ano sasabihin sa'yo? Naku, tignan mo ito, peki yan, nung lang hihingi ako ng tulong, hindi ako pinansin. Nakukuha natin, di po ba? So ngayon sa atin, pilitin po natin, yung mga gospels natin sa mga susunod, puro mga katwiran para sa Diyos yan. Pilitin po natin na lagi mangingibabaw sa atin yung kaisipan para sa Diyos. Ngayon, meron pong mga taong pupuna sa atin, mga taong sisirain tayo sa momentum, sisirain tayo sa ating focus, kasi yung mga taong gumagawa niyan, karaniwan, kasi may mga taong inggit sa iyo. Bakit? So, wag nating bigyan masamang pakuhulugan yon, pero bakit may inggit? Kung minsan, may mga tao po na gustong gumawa ng kabutihan. Gusto maging katulad mo na lingkod, gusto maging katulad mo na palasimba, kaya lang, yung oras po nila. Kaya nga sabi natin, time is gold. Kung minsan, mas nagiging mahalaga sa kanila yung oras nila. Kaya lang, nagkakataon na tayo po'y pinupuna po nila kasi hindi nila kaya ginagawa mo. Imbis po tayo ay magalit, tandaan natin kaya tayo nagdadasal sa sa ating 3 o'clock habit, sa Divine Mercy. Ayan. Kaya tayo nagdarasal doon, hindi para po tayo yung kaawaan ng Diyos, kundi para po tayo yung taglayin natin yung dobling awa ng Diyos. Kasi may mga tao po talaga na hindi kayang sumunod sa kalooban ng Diyos sa panahon na ito. Mga taong busy pa, mga taong ang priority po nila ay iba pa. Nagkataon lang nauuna tayo, pero of course, dati kang panahon, sila man po ay ibig nila maglingkod. Ngayon, kung sa time na napuot sila sa atin at ang ating naging balik ay magalit din sa kanila. Pag kinailangan ng tao na ito ng taong lalapitan para magawa din yung ginagawa mo, hindi ikaw yung unang-una niyang lalapitan. But of course, kung sakaling hindi mo siya ginantihan, hindi mo siya binato ng galit, alam mo, kapatid, ikaw ang unang-una niya maaalala. Na teka, itong taong ito, ginawan ko na ng chismis, masama na yung ginawa ko, pero ayun siya, patuloy pa rin. So, doon niya makikita, kaya nga sinasabi sa gospel natin, yung mga katotohanan na ito ay mabubunyag din naman. Siya ang bahala magpatunay sa ating mga ginagawa kung tunay nga ba o hindi. So, sa atin po, pilitin natin na takasan na lang. Kasi kung hindi mo tatakasan yung ganong panunuligsa, maaari po tayong maka-action ng hindi maganda. At kung ganon ang ating magagawa, hindi po mamamala sa atin yung ating pagiging lingkod.
hindi natin mapapatunayan na tayo po ay lingkod. Kaya po sa atin, pilitin natin na kaysa magstay tayo sa lugar na yon ay tumakas po tayo. Kasi sa pag-alis mo, ang magpapatunay din naman yung kapaligiran eh. Alam niyo po yun. Ano? Kasi bakit? Ipauunawa ng Diyos sa kanila kung ano talaga yung ginagawa mo. Pero kung sakali nakipag-away ka, pinakita mo sa kanila o itapang mo, hindi po pwede. Maaring kung ang dapat na lumbasan ng visible, yung taong nanira sa'yo, ang kakalabasan po, ikaw na yung visible. Bakit? Ano sasabihin? So, kita mo na, sabi ko na nga ba sa inyo hindi totoo yung ginagawa niyan, peki yan. Di ba? Kaya tayo po, sabi ko nga, na-experience po natin yan, pero nagpatuloy lang tayo kasi totoo yan. Hindi po ako magpapaka-plastic na hindi nagaganap sa aking ginagalawan na institution dito sa loob ng paglilingkod para po sa Diyos. Normal yan. Sabi nga po ni Monsi Mike, yung tukso sa kanya, kung may tukso po sa ating mga like kung nasa baba pa lang, meron na. How much more sa kanila? Doble. Kaya nga, sinasabi natin ngayon, bakit tayo nagdadasal sa Divine Mercy? Para taglay natin yung dobling awa. Kung may nagkukulang sa ating harapan, lalo pa, at kasama natin sa paggawa ng kabutihan, bilang mga laiko din sila, taglay natin yung dobling awa. Dahil bakit? Maaaring hindi pa nila nauunawaan, maaaring hindi pa nila naaarok kung ba't sila nagiging lingkod. So sana po, may naging bahagi ako sa inyo na pinulot po ninyo. Ang hangad lang po natin, again, ay makapagbahagi ng kaunti nating nalalaman para kahit paano yung pong pag-abot sa kaligtasan ay maaari nating makamit. So hindi ko po, again, disclaimer, hindi po kami yung tama dito lagi. Pero kung may mapupulot po kayong tama sa sinasabi ko, salamat po. Kasi pag pinulot nyo po yun, ay makakagawa po kayo ng consistent na kabutihan. Kasi ang hirap pong gumawa ng consistent na kabutihan pag wala tayong pwedeng maging pattern. Patunayan natin lagi sa Diyos yung ating relasyon sa Kanya. So, yun po. Again, maraming salamat po sa mga nakapakinig. At kung meron po kayong mga tanong, as long as katolikong tanong ito, ay sasagutin po natin. So, hindi po tayo nandito para makipagdebate, pero palitan lang po tayo ng kuro-kuro at hindi po tayo makikipagdebate. So, muli po, isang magandang araw po sa inyo. Ako po muli si Kuya Fred ng Bible Talks, your food for the soul. Paalam po sa inyo. At bago tayo mag-close, magsarado ng ating video, magkakaroon tayo ng maikling closing prayer. So, sige po, dasal po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama na yung pagmahal, sa araw po ito, muli po pagkatapos sa aming pagninilay sa inyong pong mabuting balita, ay maging gabay po sana ito sa amin pong pang-araw-araw na buhay kung meron po kaming natutunan. Sana po ay kagaya po ng mga sakripisyo po ninyo ay hindi po maging ganong kabilis ang paglimot ng tao, kundi maging tumatak lagi po sa aming mga isipan yung inyo pong ginawa, ganoon din po sa aming naririnig na gospel at pagdinilay, tumatak din po sa aming isipan ito para po sa ganoon ay unti-unti makita po namin ng mga hakbangin para po dito. Wala po kaming hinihiling sa inyo kundi po pagmamahal at gabay at naniniwala po kami wala kaming karapatang humiling subalit paulit-ulit po kami maglalambing sa inyong matamis na pangalang Jesucristo kasama ng ating inang nasa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye po.